So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po mag-share dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Joshua chapter 22 at ang aking pong i-share ay dito po sa verses 1 to 5 at ang sinasabi nga po sa talatang ito, ang altar sa tabi ng Jordan. Pagkatapos tinipo ni Joshua ang mga mandirigma na lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Sinabi niya, tinapad ninyo ang lahat ng tagubilin sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh at sinunod ninyo ang bawat utos ko hanggang sa panahong ito'y hindi ninyo pinabayaan ang mga kapatid ninyong Israelita. Tinupad ninyong mabuti ang lahat ng ipinag-utos ni Yahweh ng inyong Diyos. At ngayon na ibigay na ni Yahweh na inyong Diyos sa inyong mga kapatid ang kapayapaang ipinangako niya. Kaya umuwi na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Jordan, sa lupain ng ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh. Last verse, huwag lamang ninyong kalilimutang sundin ang mga tagubilin at kautusang ibinigay ni Moises sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Ang kanyang mga utos, maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po mag-share sa ating daily devotion dito pa rin po sa Joshua chapter 22 verse 6 hanggang 10. Gayon sila ay binasbasan ni Joshua at pinagpaalam sila at sila umuwi sa kanilang mga tolda. Ibinigay nga ni Moises sa kalahating lipi ni Manases ang mana sa basan, ngunit ang kalahating lipi ay binigyan ni Joshua sa gitna ng kanilang mga kapatid sa dako rito ng Jordan na dakong lakalunuran. Bukod dito ay papagpaalamin sila ni Joshua na pauwiin sa kanilang mga tolda ay binasbasan sila at sinalita sa kanila na sinabi, kayo'y bumalik na may maraming kayamanan sa inyong mga tolda at may maraming hayop, may pilak at may ginto at may tanso at may bakal at may maraming kasuutan. Magbahagi kayo sa inyong mga kapatid ng samsam sa inyong mga kaaway. At ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay magsisibalik na humiwalay sa mga anak ni Israel mula sa Silo na nasa lupain ng Kanaan upang pumaroon sa lupain ng Galaad, sa lupain ng kanilang ari ng kanilang inari, ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At nang sila'y dumating na sa may lupain ng Jordan na nasa lupain ni Kanaan, ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad, ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo roon ng dambana sa tabi ng Jordan, isang malaking dambana na matatanaw. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Joshua chapter 22 verse 11 to 14. At narinig ng mga anak ni Israel na sinabi, narito ang mga anak ni Ruben, ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo ng isang dambana sa tapat ng lupain ng Kanaan sa may lupain ng Jordan sa dako na inuukol sa mga anak ni Israel. At nang marinig ng mga anak ni Israel ay pipisan sa Silo ng ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel upang sumampa laban sa kanila na makipagdigma. At sinugo ng mga anak ni Israel sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa kalahating lipi ni Manases sa lupain ni Galaad
si Pinis na anak ni Eleazar na saserdote. At ang kasama niya ay 10 prinsipe na isang prinsipe sa sambahayan ng mga magulang sa bawat isa sa mga lipi ng Israel, at bawat isa sa kanila ay pangulo sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang sa mga libo-libo sa Israel. Amen. Joshua chapter 22 verse 15 to 19. At sila'y napalong sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa kanalhating lipi ni Manases sa lupain ng Galad at sinalita nila na sa kanila na sinasabi. Ganito ang sabi ng buong kapisanan ng pag-inom ang pagsalamang ito na inyo tinawalaban sa Diyos ng Israel na humiwalay sa alawa na ito sa pagsunod sa Panginoon sa inyo pagtatayo pala sa inyo ng isag damana upang himagsik sa wala na ito laban sa Panginoon. Napagalit na ba sa kanang atin ng ang kasamaan ng pero na hindi natin nilinis hanggang sa wala na ito. Bagang pumating ng salot sa kabisanang ng Panginoon upang kanyo'y humiwalay sa walawa na ito sa pagsunod sa Panginoon at managaywali na sapagkat kayo'y anhinhin magsiksik nanyo laban sa Panginoon ay maginit siya bukas sa buong kapinang ng Israel. Kanyo man kung ang lupain na inyo ali ay maging marumi, lumipat ng kayo sa lupain na halin ng Panginoong na kinatahanan ng tabet na kuro ng Panginoon at kumutan
kayo ng ali sa gitna namin na unit huwag kayong maghimagasik aba sa Panginoong ni maghimagisik laban sa amin sa pagtatayo ng isang dambana hugot sa dambana ng Panginoong nating Diyos. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita ulit sa Joshua chapter 22 verses 20 to 25. Ito po ang sinasabi. When Achan son of Zerah was unfaithful in regard to devoted things, did not wrath come on the whole community of Israel? He was not the only one who died for his sin. Then Reuben, Gad, and the half tribe of Manasseh replied to the heads of the clans of Israel, the mighty one, God the Lord, the mighty one, God the Lord. He knows and let Israel know if this has been a rebellion of disobedience to the Lord. Do not spare us this day. If we have built our own altar to turn away from the Lord and to offer burnt offerings and grain offerings, or to sacrifice fellowship offerings on it, may the Lord himself cause us to account. No, we did it for fear that someday your descendants might say to ours, what do you have to do with the Lord, the God of Israel? The Lord has made the Jordan a boundary between us and you. You Reubenites and Gadites, you have no share in the Lord, so your descendants might cause ours to stop fearing the Lord. Yun lang po. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Joshua 22 verse 26 to 30. That is why we said, let us get ready and build an altar, but not for burnt offerings of sacrifices. On the contrary, it is to be a witness between us and you, and the generation that follow, that we will worship the Lord at his sanctuary with our burnt offerings, sacrifices, and fellowship offerings. Then, in the future, your descendant will not be able to see to ours. You have no share in the Lord. And we said, if they ever see this to us or to our descendants, we will answer, look at the replica of the Lord's altar, which our ancestors built not for burnt offering and sacrifices, but as a witness between us and you. Far be it from us to rebel against the Lord and turn away from him today by building an altar for burnt offerings, grain offerings, and sacrifices other than the altar of the Lord our God that stand before his tabernacle. When Phinehas, the priest and the leader of the community, the lead of the clans of the Israelites, heard what Reuben, Gad, and Manasseh had to say, they were pleased. Yun lang po, parin ang Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi po. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay matatagpuan sa Joshua chapter 22 verses 31 to 34. Sabi po rito, kaya sinabi sa kanila ni Phinehas, ang anak ng paring si Eleazar, alam na namin ngayon nakasama natin si Yahweh sa araw na ito. Hindi kayo nagtaksil kay Yahweh, kaya iniligtas ninyo ang Israel sa parusa ni Yahweh.
Iniwan ni Pinehas at ng mga pinuno ng mga angkan ang mga lipi ni Ruben at ni Gad sa lupain ng Gilead. Nagbalik na sila sa Kanaan at iniulat sa Israel ang buong pangyayari. Natuwa ang mga Israelita at nagpuri sa Diyos. Hindi na nila muling nabanggit ang balak nilang paglusob at pagwasak sa lupain ni Gad at Ruben. Ang altar na iyon ay tinawag na saksi sapagkat sabi ng mga lipi ni Gad at Ruben, saksi ito para sa ating lahat na si Yahweh ay siyang Diyos. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita.